Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Patuloy pa rin nating binabantayan ang bagyong Kaloy habang nasa karagatang Pasipiko sa loob ng PAR. Huling namataan ang sentro nito sa layong mahigit 450 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers kada oras malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers bawat oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers bawat oras at nananatiling malayo sa kalupaan ng ating bansa. Wala rin itong direktang epekto sa ngayon sa anumang bahagi ng Pilipinas. Gayunpaman, ang throw o extension nito ay maaaring magdulot ng mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Karamihan ay inaasahang magiging mahina hanggang katamtamang lakas na pag-ulan. Ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng panandaliang pag-ulan na kung minsan ay maaaring lumakas kaya't pinapayuhan pa rin ang patuloy na pag-iingat ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin ang easterly sa malaking bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan. Karamihan sa mga ito ay isolated o biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot pa rin ng easterlies. Batay sa latest forecast track ng Pag-asa, ang bagyong Kaloy ay patuloy na kikilos pahilagang kanluran sa silangan ng Mindanao. Mananatili itong malayo sa kalupaan at patuloy ding humihina dahil hindi paborable ang kondisyon para lumakas ito. Sa mga susunod na araw, inaasahang maaari na lamang itong maging isang low pressure area. Wala tayong nakataas na wind signals at wala ring inaasahang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Kung sakali mang may maranasan na pag-ulan, ito ay maaaring dulot lamang ng throw o extension nito. Ngayong araw sa Luzon kabilang ang Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin ang panahon kaya't pinapayuhan ang pag-iingat laban sa init ng panahon. Hanggat maaari, limitahan ang mga outdoor activities kung hindi naman kinakailangan, lalo na kung ang trabaho ay sa labas ng bahay o opisina. Ugaliing magpahinga sa lilim at uminom ng sapat na tubig. Huwag ding kalimutan ang proteksyon laban sa direktang sikat ng araw. Sa hapon hanggang gabi, posibleng magkaroon ng mga biglaan ngunit panandaliang pag-ulan dahil pa rin sa easterlies. Ang temperatura sa Metro Manila ay aabot hanggang 35 degrees Celsius. Posible rin ang mga pulupulong pag-ulan sa Eastern Samar, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Karamihan ay mahina hanggang katamtamang lakas, ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng panandaliang malalakas na pag-ulan kaya't patuloy ang paalala ng pag-iingat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, Mindanao, at Palawan, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Maaari pa ring magkaroon ng biglaan ngunit panandaliang pag-ulan dahil sa easterlies. Ang temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay hanggang 32 degrees Celsius, sa Tacloban ay 31 degrees Celsius, sa Cebu, Cagayan de Oro, at Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius, at sa Davao ay hanggang 35 degrees Celsius. Sa lagay ng dagat sa mga baybayin ng bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya't ligtas pa rin ang paglalayag para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat.